Masayang araw mga ka-PL, wa na gyud ni na mao. Ha? Wa na gyud ni na mao mga kababayan ko sa Tagalog pa. Hindi na talaga ito tama. Itong mga nangyayari sa kasalukuyang administrasyong Marcos mga kababayan. Lahat na lang ng mga pumupuna sa mga kapalpakan nila, mga kababayan, mga nagsisiwalat ng mga kalokohan nila, abay pinatatahimik ko nila. Simula sa SMNI na patas kong magbalita, mga kababayan, sinasabi lang kung ano ang katotohanan na nangyayari sa Administrasyong Marcos, pinasuspindi po nila ang prangkisa. Diba? Pastor Apollo Kibuloy, ayun. Nasa piitan ngayon. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pinupuna din ang Administrasyong Marcos, lalong-lalo na si Marcos. Nasaan ngayon si tatay? Nasa Dahig, Netherlands. Hindi lang yan at marami pang iba, mga kababayan. Ka Eric Silis, Doc Loren Badoy, na-contempt sa Kongreso. Mga vlogger na mga kaibigan natin, umabot sa TRICOM. Ha? Sino pa mga natatandaan ninyo? Marami pa ho, mga kababayan, na mga ginigipit nila para huwag po silang punain. Ngayon, etong si Manong Chabit, mga kababayan, na hinahamon ang ICI o hinahamon ang DPWH na imbestigahan ang mga kaduda-dudang flood control project din sa Ilocos Norte, sa baluarte mismo ni President Bongbong Marcos. Ito po ang ginawa nila ngayon kay Chavit Singson, mga kababayan. Pinakakasuhan na po, mga kababayan. Diba? Tama pa ba itong nangyayari? O mali? O kayo na umusga. Lahat po ng mga pumupuna sa kanila, nagsasabi na katotohanan, lalong-lalo na ng mga baho nila, abay patatahimikin ho nila, mga kababayan, pero ewan ko lang. Kung mapapatahimik nila itong si Chavit Singson, mga kababayan. Ito na, pinakakasuhan na po. O ito, basahin ko ang balita. Dating Narbacan, Ilocos Sur, Mayor Chavit Singson at iba pa, inireklamo ng Office of the Ombudsman ng plunder at graft dahil sa bentahan umano ng lupain na pag-aari ng gobyerno, mga kababayan. O, Ombudsman at iba pa, inireklamo sa Ombudsman ng graft at plunder dahil sa umano'y bentahan ng lupain na pag-aari ng gobyerno. Yan, inulit ko lang yung binasa ko, mga kababayan. Hinanapan ka agad ng butas eh. Ha? Si Chavit Singson, mga kababayan. Ano? Ha? Para nga naman, siyempre, meron silang pang-counter. Kasi nga, lahat ng baho dyan sa Ilocos Norte na nalalaman po ni Chavit Singson, ibinubunyag niya. Para meron silang pang-counter, no? Para merong pang-counter si Boying, merong pang-counter si Marcos, o kinalkal, naghanap, mga kababayan. Hindi pa nga natin alam kung totoo itong sinasabi o itong itong nagkaroon di umano ng bentahan ng mga lupain o itong ikinakaso kay Chavit na plunder at graft. Mag-aantay tayo sa mga magiging paliwanag nito ni Chavit Singson dito sa paratang sa kanya, mga kababayan, na nagkaroon di umano ng bentahan ng mga lupain na pag-aari ng gobyerno. Oh. Di ba?
Ganyan po, mga kababayan. Natutupad na po talaga ang Oplan Horus. Nangyayari na po, mga kababayan, sa lahat po ng mga, kahit na hinihinala lang nila ng mga alyado ng Duterte. Ano? Kahit hinihinala lang nila. O kaya nagsasabi ng katotohanan, no? Patatahimikin ho nila. Mga vlogger, marami na po, mga kababayan, na pinatahimik nila. Marami na. Ganyan po ngayon ang Administrasyong Marcos Jr. Diktatorya na rin po, mga kababayan. Ayaw ho nilang tumanggap ng kritisismo. Ayaw po nilang tumanggap ng pagpuna sa kanilang mga maling ginagawa. Gusto ho nila, lagi silang sinasakayunan kahit puro kawatan ng mga animal, mga kababayan. Antindi, ano? Ang lupit mo talaga, bossing Bongbong Marcos. bossing ng mga buhaya. Lupit mo talaga. Pero, mga kababayan, dahil nga dito, na ginawa nilang pagreklamo kay Chavit Singson, hindi po nakatiis itong butihing congressman ng Davao City, mga kababayan, na si Congressman Paulo Pulong Duterte. Basahin ko po muna ito, mga kababayan, habang hinihintay natin ang magiging sagot ni Manong Chavit dito sa ikinakaso sa kanyang plunder at graft. Ang tindi po, meron nang na-involve dito ng mga mabibigat na mga grupo o asosasyon, mga kababayan. Nako, gaano kaya katotoo ito? Posibleng totoo, posibleng hindi. Pero para sa akin, 90% totoo ito, mga kababayan. So, ito ang sabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte. A statement of Representative Paulo Z. Duterte on the plunder case filed against Chavit Singson and his call for the President resignation October 20, 2025. Ngayon lang to, This is getting ridiculous. Has freedom of speech already disappeared in this country? May question mark. Kayo na lang po ang humusga, mga kababayan. Kung nawala na ba talaga ang freedom of speech sa ating bansa. Ito pa. Now, anyone who dares to speak against the administrations gets charged. Di ba? Lahat nga po na magsasalita laban sa Pangulo o sa administrasyon, abay irereklamo, kakasuhan. O di ba? So, this is what they call the new normal in government? Question mark uli. Klaruhin natin, baka mamaya pick upin nila itong ating mga sinasabit. Sasabihin nila na walang question mark yung mga sinasabi ni Pulong. Sa bagay, makikita naman nila yan. Ito pa. If you really want justice, start with yourselves. When will you file cases against your own kind and your drug-addicted children? Hala. Mga question mark ulit yun, And now, let me guess, is this another piece of evidence coming from friend at the CIA? Question mark ulit, mga kababayan. Just to make sure you finish the year with your agenda intact. Question mark ulit, mga kababayan. Let's not pretend anymore. It's becoming obvious that the CIA is the one running this government.
Yan na po, mga kababayan. Ha? Kayo ba'y sumasang-ayon? Ha? Na ang isa sa mga nagpapatakbo sa gobyerno ay CIA na. Mga kababayan, kayo na po ang umusga. Ito pa, the problem now is that those who tell the truth are the ones being targeted. This is no longer democracy. It's beginning to look like a syndicate controlling the people's right. Tama, mga kababayan. Tama. Wala na tayong karapatan na na magsalita laban sa administrasyong ito, mga kababayan. Binubusalan ho nila. Hindi natin alam kung sa paanong paraan nila binubusalan yung mga tumutuligsa sa kanila at pumupuna, no, sa kanilang mga kamalian. Si Chavit Singson, inirereklamo na nila ng plunder at graft, mga kababayan, na parang hindi pa nga yata mapapatunayan kung talagang nagawa ba ito ni Chavit Singson. Samantala, meron ng mga pinangalanan ng mga kawatan na buaya sa kabanang bayan. No? Mula pa mismo sa mga resource person na nanumpa sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Na ang pinangalanan si Martin Romualdez at si Saldico na isa di umano sa mga nagdakaw sa kabanang bayan, nagpasasa, gumahasa sa kabanang bayan. Pero hindi po nila pinakakasuhan. Anak ng yawa, naging state witness pa ang buayang dambuhala. Mga kababayan? Naging state witness pa. Yung numero 1 mastermind na kawatan di umano, state witness na. Aba, sino na ngayon ang uhulihin natin? Sino na ngayon ang ikukulong paparusahan? Anak ng yawa, baka mapunta po ito sa mga Duterte, mga kababayan. Posible kaya? Aba, walang imposible sa administrasyong bangag, mga kababayan. Bangag nga balingag nga utak kung saan-saan ang direksyon yan. Hahanap ng kapirasong butas para mapunta doon sa mortal nilang kalaban. Itong Marcos talaga, mga kababayan, palaaway, mahilig sa gulo. No? Bakit? Yung ama, ang kalaban, Aquino. Yung junior, ang kalaban, Duterte. Baka yung apo, wag namang sana. Sino kaya ang susunod na makakalaban yan? Pero malabo na mangyari yan. Kasi itatatak natin ito sa kasaysayan ng ating bansa na ang Marcos Sr. at Marcos Jr. ay walang pinagkaiba, diktatorya. Ang pinaiiral sa pamumuno nila. Di ba, mga kababayan? Sino isusunod kay Chavit Singson? Si Kiko Barsaga. Sino isusunod kay Kiko Barsaga? Mga kababayan, balik na naman kay Inday Sara. Pero hindi nila matibag-tibag si Inday Sara. Hirap silang tibagin. Kaya, kahit si Senator Bongo, ayan, sinisimulan nila lang trabahuhin. Hindi na po bagong bagay sa atin yan, mga kababayan. Bakit? Natalakay na po natin yan minsan sa channel na ito. Yung tungkol sa Oplan Horus na plano nila. Lahat ng mga Duterte at aliado ng mga Duterte, hindi ho nila palalagpasin. Anong gagawin nila? Gigipitin nila. At baka kasama ang palad,
ipakukulong pa ho nila, mga kababayan. Minsan na po natin napag-usapan yan. Oplan Horus. Natutupad na nga, mga kababayan. Di ba? Ganyan po ang administrasyong Marcos Jr., mga kababayan. Bawal mong punain. Bawal mong ilabas ang baho nila, kundi ikaw ang kakasuhan nila. Ang tindi mo, Nyor! Sa bagay, nariyan ang Allah subhanahu wa ta'ala. May araw ka rin. May tagapaghusga man. No? Hindi ka man maiipit ng sambayan ng Pilipino na pumupuna sa administrasyon mo. Pero mayroong isang nakatingin na anumang oras, anumang araw, pwede kanyang tapusin sa pamamaraang nalalaman niya. Siya lang ang tanging may alam kung ano ang dapat gawin sa iyo para manumbalik sa bansa ang katiwasayan, kaunlaran at pagkakaisa para sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Hanggang dito lang. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.